Holy Spirit breakthrough, umaapaw na tagumpay, lahat ng klase ng tagumpay na nakabase sa pangako ng Diyos ay dapat nararanasan everyday ng mga anak ng Diyos. Holy Spirit breakthrough over all your challenges, over all your problems. You will emerge victorious, triumphant. Everybody declare with absolute faith. Everybody say, our God is not dead. Jesus is alive. Jesus is Lord. Over the Philippines. Over Asia. Over America. Over Australia. Over Africa. Over Canada. Over Antarctica. Over Europe. Jesus Christ, the begotten Son of the living God, is Lord all over the world. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Sige po, minsan pa palakpakan natin ng malakas ang ating Diyos na buhay. You are welcome in this place, Lord. You are precious in this place, Lord, the Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord, Holy Spirit. Lord, maraming pong salamat sa aming pinagtipon-tipon mo muli upang pasalamatan ka, purihin ka, makapag-aral po ng iyong banal na salita, O Lord. Lord, sa hapon na ito, Lord, protektahan mo po kami against sa plano at tangka ng kaaway, O Lord. O Lord, anumang conflict na mangyayari ngayong hapon na ito, O Lord, idinideklara namin na hindi po magiging matagumpay, O Lord. Lord, sa maghahayag ng iyong banal na salita, O Lord, itago mo po siya sa iyong likuran at ikaw lamang po ang inyong makita, O Lord. Lord, sa pahayag ng iyong pahayag na iyong ituturo ng anak mo po, O Lord. O Lord, na may maisa puso namin, maisa buhay, O Lord, at ma-share namin sa iba pang iyong mga anak na naniniwala na ito ang Diyos, O Lord. Lord, pinapanalangin ko po ang matagumpay na afternoon service na ito, O Lord, na may galak sa aming puso, O Lord. Patuloy kang natin sa sambahin, dadakilain, at pupurihin sa hapon na ito, O Lord. Maraming salamat, O Lord. In the name of Jesus. Amen. Praise the Lord. Pwede paki-flash po natin ang salita ng Lord sa Isaiah. Ayan. Sa Isaiah po, pa-flash po ng ating Ayan, pa-flash po ng Isaiah chapter 40, verse 28 to 31. Yan. Sabi po dito, do you not know? Have you not heard? The Lord is the everlasting God, the creator of the ends of the earth. He will not go tired or weary, and His understanding no one can fathom. Pwede po bang gawin nating Tagalog para mas maunawaan po natin? Yan. Sabi, hindi nyo ba nalalaman o hindi nyo ba naririnig na ang Panginoon ay walang hanggang Diyos na lumikha ng buong mundo? Hindi siya napapagod o nangihina. Walang nakakaarok ng kanyang isip o nakakaabot ng kanyang isip. Verse 29, pinapalakas niya ang mga nangihina at ang mga napapagod. Verse 30, kahit ang mga kabataan ay napapagod, nanlulupaypay at nabubuwal. Verse 31, ngunit ang nagtitiwala sa Panginoon ay muling magkakaroon ng lakas. Lilipad sila gaya ng isang agila,
tatakbo man sila, hindi mapapagod, at lumalakad man sila, hindi sila manghihina. Uulitin po natin, ngunit ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay muli magkakaroon ng lakas. Lilipad sila ng gaya ng agila at tatakbo sila na parang hindi napapagod. Lumalakad man sila at hindi manghihina. Amen! Sa oras mong ito, ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan sa oras na ito. Amen po ba? Kaya maaari malaya po kayong umalakpak, mayaw sa ating Panginoon Diyos. Bago po itong kanta, pero idadayano po namin kayo. Tutulungan. Hallelujah! Oh my soul, do you not know? Have you not heard? It's been told from the beginning. The Lord your God is on your side. Pakisabi sa sarili mo po, oh my soul, don't be afraid. Hope in the Lord. By His righteousness and power, He will strengthen, He will guide. And I will soar inside eagle, sail by the hand of God. I will run and not go tired, and on His name I go. For the Lord who's never weary, His ways are beyond my thoughts. I will trust in Him with all my heart. Awitin po natin, sabi doon sa kanta, oh my soul, do you not hurt? Sasabihin po natin sa sarili po natin yun. Amen po ba? Oh my soul, do you not know? Have you not heard? It's been told from the beginning. The Lord your God is on your side. Lagi po natin kasama ang Panginoon. My soul, do not afraid. Hope in the Lord. By His righteousness and power, He will strengthen, He will guide. And I will soar the winds like eagle, held by the hand of God. I will run and not go tired, and on His name I go. For the Lord is never weary, His ways are beyond my thoughts. I will trust in Him with all. Pwede po ba natin itaas ang ating mga kamay? Huwag kayo ba? And I'll soar winds like eagle, held by the hand of God. I will run and not go tired, and on His name I go. For the Lord is never weary, His ways are beyond my thoughts. I will trust in Him with all heart. Minsan pa po. And I will soar the winds like eagles, held by the hand of God. I will run and not go tired, and on His name I go. For the Lord who's never weary to supply your needs, to supply the strength beyond my thoughts. I will trust in Him with all my heart. And I'm soar winds like eagle, held by the hand of God. I will run and not go tired. Iwagay-iwan ang ating mga kamay. For the Lord is never weary, His ways are beyond my thoughts. I will trust in Him with all my Sabi po sa kanta, and I will soar on wings like eagle. Pwede po ba nating i-shake ang ating mga kamay? Yung mga kamay na napapagod. Sino po yung nandito, pumunta sa lugar na ito, gustong makatagpo ang Panginoon? Gusto makatagpo ng kalakasan na nagmumula sa Panginoon? Iwagay-iway po natin, i-shake natin yung mga napapagod na kamay. Palakasin mo po, Panginoon. Kaya
Kaya awitin natin sa ating Panginoon. And our soul is like eagle's head, by the hand of God I will run and not go tired. And on His name I go. For the Lord who's never weary, His ways are beyond my thoughts. I will trust in Him with all my heart, and I will rest upon His promise. Faithfully I wait. Pwede po natin ilaw-iwan ang ating mga kamay habang tumutugtog ang instrumento. Let's meditate this song. Ang Diyos ay willing palakasin ka sa umaga sa hapong ito. Yes, Lord. Sabay-sabay po natin and I will soar, and I will soar on wings like eagles, held by the hand of God. I will run and not go tired, and on His name I go. For the Lord is never weary, His ways are beyond my thoughts. I will trust in Him with all my heart. For the last time. And I will soar on wings like eagles, held by the hand of God. I will run in no go time, when on His name I go. For the Lord is never weary, His ways are beyond my thoughts. I will trust in Him with all my heart. I will trust in Him. I will trust in Him with all my heart. I will trust in Him. I will trust in Him with all my. Sabay-sabay po natin dideklara. I will trust Him. I will trust in Him with all my heart. Hallelujah. 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 Sabi po ng salita ng Lord, sino titiwala sa Kanya ay bibigyan niya ng kalakasan. Amen. Sino po yung nais magtiwala, o kung wala pa po kayong tiwala sa Panginoon, magtiwala po kayo sa Panginoon. Because God can supply the strength. Minsan akala natin tayo po, nabubuhay tayo dahil magaling po tayo. Akala po natin dahil tayo ay may lakas, pero hindi po natin naiisip yung lakas na meron ka, ang bawat isa po sa atin. Ang pagising po natin sa araw-araw ay nagmumula sa Diyos. Amen po ba? Kaya sa oras pong ito, continue to stir our heart, Lord. We are longing. We are thirsty. Can we raise our hand toward in heaven? Open our heart, Lord. Wala po kayong lalagpasan ni maliit o malaking pangangailangan ng iyong mga anak sa lugar na ito, na idinako mo ang kanilang paanan. We minister you, Lord. Holy Spirit, we humbly ourselves. Here I am, Lord. Singing with all our heart to you, Lord Jesus. Hallelujah. So Jesus, taas po natin ang ating mga kamay. Here I am waiting, abide in me, I pray. Here I am longing for you. Here I am. Hide me in your love. Hide me in your love.
to my knees. May I know Jesus, may I know Jesus more and more. Singing once again, here I am waiting, Lord. Here I am waiting, abide in me, I pray. Here I am longing for you. I'm in your love.
the Lord. Come on, church. This is our prayer. Complete in me, and I will rise on eagle's wings. Hallelujah. I will worship. I will worship you. I will worship. I will worship you. Lift our hands to the Lord. I will worship. Sing it with all our heart. I will worship you. I will worship. I will worship. Yes, Lord. I will worship you. I will worship. Open our heart to the Lord. I will worship. Open your mouth to Jesus. He hears in you. I will worship. As we worship you, Lord. I will worship you. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live. We belong to you, Lord. Jesus, Jesus, I believe in you. We believe in you, Lord. Jesus, I We belong to you. to you. You're the reason that I live. Only you are. The reason that I see. Singing to the Lord. Can we lift our hands? Can we hear the voice of our Jesus? I believe in you. Jesus, I belong to you. Your reason. Lord, open our heart. With all I am. Can we sing the verse? Into your hands I commit again. Into your hands I commit again. With all I am for you, Lord. You hold my world In the palm of your in hand. the palm of your hand, And I am and yours. I am yours forever. Minsan pa po, into your hands. Hallelujah. Into your hands I commit again. With all I am for you, Lord. You hold my world in the
to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live. You're the reason. You're the reason. Reason that I live, the reason that I see. You're the reason that I live, the reason that I see. With all I Pinagdadakil ng Diyos sa hapong ito. Binibigay namin sa iyong kamay ang aming gawain. Kumilos kang makapangyarihan. Humipo ka, Panginoon, ng mga puso. Nais, Panginoon, na makapiling ka sa hapong ito. Humipo ka, Panginoon, ng mga puso. Nauuhaw, Panginoon, sa iyong presensya. Awitan ka namin, Panginoon, ng isang awit. At nawa, Panginoon, tanggapin mo ang aming mga pagpupuri at pasasalamat sa iyo. Awitin po natin yun sa iyo. Oh Diyos, sa iyong lahat ang pagsamba luwalhati. Maging ang pinakamahinang kong awit ay aawitin sa iyo. Oh Diyos, ang aking isipan ay pagharian mo, at sa aking puso ay hindi na maglaho tanging pag-ibig sa iyo. Ano ba bang maihandog ko liban sa buhay kong nanggaling sa iyo? At kung ano man sa sandaling ito'y tanga, at mga bagay na tinuring ko yaman, ito'y hindi pa rin sapat sa aking nangangarapan sa iyo. Oh Diyos, sa iyong lahat ng pagsamba luwalhati. Maging ang pinaka
ba? Ano pa bang maihandog ko? Liban sa buhay kong nanggaling sa'yo. At kung ano man sa sandali, ito'y tangan. At mga bagay na tinuring ko yaman, ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararamdaman. Ano pa bang maihandog ko? Liban sa buhay kong nanggaling sa'yo. At kung ano man sa sandali, ito'y tangan. At mga bagay na tinutuloy ko yaman, ito'y sapat sa aking nararapat. Ano pa bang maihandog ko? Liban sa buhay kong nanggaling sa'yo. At kung ano man sa sandali, ito'y tangan. At mga bagay na tinutuloy ko yaman, ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararamdaman. Ito'y hindi pa rin sapat. Ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat. Ito'y hindi pa rin sapat kahit ialay ang lahat sa'yo. Banal na Espiritu, tunay na sa hapong ito, wala kaming maiaalay kundi ang aming mga buhay. Naparito kami at inakay mo ang aming mga paa upang patuloy, Panginoon, na maranasan namin na dakilang presensya. Ang hiling lang namin, Panginoon, ang pagpapatawad at paglilinis ng dugo ng aming Panginoon Jesus sa lahat ng nagagawa naming mga kasalanan sa iyong harapan. Upang aming pananambahan sa hapong ito, Panginoon, ay maging mabangong samyog sa iyong harapan. Salamat, dakilang Diyos, patuloy at patuloy ang lahat ng mga pagpupurit, pagsamba ng aming mga labi ay tanging sa iyo lang. At sa hapong ito, Panginoon, gamitin mo ang iyong lingkod na isang malinis na daluyan ng kapangyarihan ng iyong mga salita. O banal na Espiritu, ikaw ang mangusap sa aming mga puso sa hapong ito. Sa iyo, Panginoon, ang mga oras na ito, ang lahat ng karangalan at kapurihan ay tanging sa iyo lamang sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen! Purihin po ang Panginoon. Gusto niyo pa bang kumanta? Yun yung maupo. Okay. Panibagong araw po ng linggo. Amen? At ang linggo po ay para kanino? Para sa Panginoon. Tayo po ay naparito para po sa Panginoon. Ang ating pong theme for July. Pakibasa po. Breakthrough. Wala pong bumabasa. Patience that sustains. Yan. Yan yung ating ano. Ang ilang linggo na po? Ng July. Pangalawa, bakit po? Nantok po ba kayo? Walang sumasagot Ang kapahingaan po natin ay nasa Panginoon. Amen po? Yan. Yan ang ating theme. Patience o breakthrough patience that sustains. Ano yung patience po? Pasensya, pagtsatsaga, pagtitiis. Gusto niyo ba ng malalim? Pagpapahinuhod. Lalim Pagpapahinuhod. Kaya kapag nagbabasa tayo na sabi ko, ang hirap ng mga Tagalog, no?
Lalo na pagka King James Version ang babasahin natin. Kaya sabi nga ni Pastor, kung ano yung maunawa ang Biblia, yun po ang ating basahin para po maunawaan natin ang salita ng Diyos. Ako'y nagtanong po sa mga nauna sa akin para po makita na maiwasan ko po yung maulit, no? Gusto ko lang maging karagdagan po itong hapon na ito para po sa ating topic. Ang Panginoon po nung gawin niya po ang tao, pang ilang araw po? Pang ilang araw po nang gawin ng Diyos ang tao? Hindi ko madinig. Unang araw pa lang, ginawa na ng Diyos ang tao? O, pang ilang araw po? Pangalawa? Pangatlo? Araw-araw? Pang ilan? Pang-anim. Yan, pang-anim na araw po. No? Tawa ng tawa si Nanay Lolet. Pang-anim na araw. Nung ginawa ang tao, ginawa mo ng lahat ng Diyos. Amen? Ibig sabihin nun, special tayo. No? Hindi na tayo pinahirapan ng Diyos. Inihanda niya ng lahat ang ating mga pangangailangan bago nalikha ang tao. Amen? Ganyang kabuti ang Diyos. At sa hapon pong ito ay ang ating pong team ay patience, pagtsatsaga o pagtitiis, pero pagtiisan niyo muna yung aking sasabihin bago dumating tayo sa pagtitiis. Ha? Kasi baka sabihin niyo, nasaan yung pagtitiis dyan? Ang ating pong text ay Roma 5:1-5. Yan ating verse. Key verses sa hapong ito. Sabi ko nga po sa inyo, ang Diyos ay Diyos ng mabuti. Iniaayos niya lahat yung mga bagay. No? Welcome po sa ating mga bisita. Meron po tayong bisita sa araw nito. No? Salamat po sa pagpunta nyo. Sister Ana at Sister Yana. Meron pa ba, Julius, na bago? Meron pa pong bago? Bago ka? Ay. Sino? Bago ka? Eto, may bago tayo sa keke. Salamat sa Diyos. Welcome po sa JIL Tangos na Botas, no? Wala pong itinataas na reliyon, kundi ang Panginoong Yesus lang. Amen po ba? Amen. Yan. Nakita na po yung Roma 5:1-5. Basahin nga po natin. 5 verses lang naman. Sapagkat verse 2. Verse 3. Oh, lumabas na yung pagtsatsaga, no? Oh, verse 4. And verse 5. Diyos. Sa yung pagtsatsaga sa verse 3 po natin makikita yan no? Pagtitiis o pagtsatsaga. Ba't ko po nasabi ito? Dahil ito yung pag-aaralan po natin yung before yung pagtsatsaga o pagtitiis, bago tayo ihanda ng Diyos sa pagtsatsaga o pagtitiis. Nang tumanggap po tayo sa Panginoon, marami tayong biyayang tinanggap. Amen po ba? Sino masasagot ng amen? Amen, no? Dapat meron tayong kapupuntahan Alam natin yan. Tama? Tama po ba?
Meron tayong kapupuntahan kung hindi po nag-intervene ang Panginoon. Ang sabi po sa verse 1, ito po ay pagpapawalang sala. No? Justification. Yan yung nasa verse 1. Yan yung unang tinanggap natin sa Panginoon. Sabi ko nga sa inyo, kung hindi natin tinanggap ang Panginoon, meron tayong kapupuntahan. No? Yun yung sa impyerno o sa kamatayang walang hanggan. At dahil po sa ginawa ng ating Panginoon Jesus sa krus ng Kalbaryo, ito yung una nating tinanggap. Pagpapawalang sala. Tayong makasalanan ay ginawang matuwid o walang kasalanan dahil po inako ng ating Panginoong Jesus. Naintindihan niyo po yun, no? Tama po ba? Hindi walang kabuluhan yung yung ginawa ng Panginoon sa Kalbaryo, sa krus ng Kalbaryo. Yun yung ginawa niya para sa bawat isa sa atin. Na sabi nga sa justification, as if, no? Just as if we have not sinned. Hindi tayo nagkasala. Bakit? Bakit po? Sino umako? Ang Panginoon. Kasi hindi naman natin kaya. Sabi nga sa 1 John 2:2, si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, hindi lamang ang ating kasalanan, kundi maging ang kasalanan ng lahat ng tao. Kaya kung pag-uusapan, isi-share natin ng Panginoon, ay ang tawag po sa atin ay pinatawad. Amen? Kasi nung dati, ganun tayo eh. Tama? Wala tayong may pagmamalaki sa tao na, kasi magaling ako, kasi mayaman ako, maganda ako, marunong ako. Hindi eh. Pare-pareho tayo sa paningin ng Diyos na nagkasala. Amen po ba? At ang tanging, sabi dito, si Kristo lamang, si Kristo ang handog, no? Sa pagpapatawad ng ating mga kasalanan. Kaya ang tawag po sa atin ay forgiven. Pinatawad lang po ng Panginoon. Amen? Kaya ibig sabihin palagi, pag sinabi natin we are forgiven, tayo pinatawad, sa Panginoon natin ibibigay lahat yung pasasalamat. Amen po ba? Amen? Wala tayong ginawa para maangkin natin yung pagpapatawad ng ating mga kasalanan. Sabi sa inyo, inihahanda. Pangalawa, ano yung nakamit natin mula sa Panginoon, sa kaligtasan na nakamit natin mula sa Diyos? Verse 1 ulit. Verse 1. Yan. Sabi dito, napawalang sala sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Ano yung pangalawa? Meron na tayong mapayapang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kapag tumanggap tayo sa Panginoon, meron na tayong kapayapaan, no? Kapayapaan na hindi na ibibigay ng sanlibutan dahil ang kapayapaan, manonood ka ng sine, napayapa ka sandali, tama ba? Pag uwi mo, nandoon pa din ang problema. Amen po ba? Pero ang mga tumanggap sa Panginoon, meron silang mapayapang ugnayan sa Ama. Ibig sabihin noon, kung hindi ginawa ng Panginoon o hindi sumunod ang Panginoon at binigay ang kanyang buhay, sabi po sa Roma 5:10, dati tayo'y kaaway ng Diyos. Yan, nasa Bible po yan. Kaaway tayo ng Diyos. Ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan. Sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak at dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. No? Ibig sabihin, yung kapayapaan, kasi dati tayong kaaway ng Diyos, dahil sa kasalanan natin na ginagawa, binayaran ng Panginoon, kaya naibalik tayo sa relasyon sa Diyos. Amen po ba? Kaya hindi na tayo kaaway, no? Wala na, yung wrath of God, hindi na natin
mararanasan. Bakit? Tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan. Ano ibig sabihin ng kaibigan? Yung Panginoong Jesus binigay niya yung kanyang buhay para sa atin. Yun yung pinakadakilang pagbibigay ng buhay bilang isang kaibigan. Hindi naman tayo hindi naman tayo karapat-dapat eh. Amen po ba? Tama? Pero may nagbuwis ng buhay para sa atin. Minsan natetaken for granted natin yung ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Napakarami pong benepisyo. Kaya lang, mag-dwell lang po tayo dito sa Roma 5, no? Okay, yung una, meron tayong kapatawaran o pinawalang sala tayo sa kasalanan. No? Pangalawa, meron tayong kapayapaan. O, sino po yung nakakatulog dito ng mahimbing sa gabi? Kahit may problema. Ano po sabi niyo, Nanay Lolet? Bumulong kayo eh. May kapayapaan. Yan. Hindi mawawala po sa anak ng Diyos dapat yung kapayapaan. No? Pagka po tayo hindi napayapa, wala tayong kapayapaan, ano po ang dapat gawin? Manalangin. No? Para po tayo ay magkaroon ng kapayapaan. Dahil yun naman ang pangako po sa atin. Meron tayong kapayapaan. Next, sa verse 2, nakakadalawa na tayo. Pangatlo, ito yung mga inihanda ng Panginoon, no? Sabi ko sa inyo. Pakibasa nga po. Okay. Doon tayo sa 2A. Yan. Access to grace. Pag sinabi natin access, alam na ng mga marunong sa computer yan eh, no? Malaya kang nakakapasok. Tama po ba? Malaya kang nakakapasok kung saan mo gusto. Access to grace. Ibig sabihin, tinatamasa natin sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Yung paglapit natin sa Diyos Ama. Amen po ba? Tayo po ba, pag mananalangin, magpapaalam pa? Pwede po bang manalangin, Diyos Ama? Di po ba hindi? Tama po ba? Hindi na tayo nagpapaalam. No? Bakit po? Sabi sa Hebreo 4:16, kaya't huwag tayong mag-atubili. Huwag mag-atubili ho. Ibig sabihin, lalim kasi ng Tagalog eh. Huwag mapigilan. Tama po ba? Huwag mapigilan. Huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos. Yan ba yung version? Opo. Upang makamtan natin ang habag at pagpapala na tutulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. Sa English, nitong 4:16, come boldly. Yan yung huwag mag-utubili. Ibig sabihin, bilang anak, yung anak ba, kayo po ba pag may hilingin kayo sa magulang, sabi niya, pa, lalapit ako sa iyo, may hihingin ako. Ganun ba? Ma, lalapit ako sa iyo, bilhin mo ko. Ganun po ba? Di ba hindi? Talagang right away. Tama? Ma, bilhin mo ako ng yan. Pa, parang, kasi, yung right, yung karapatan bilang anak. Tama po ba? Nakakalapit tayo ng diretso. Sabi, huwag mag-atubili. Ibig sabihin, come boldly bilang anak ng Diyos. Huwag tayong mag-atubili. Bakit? Sapagkat nang mamatay ang ating Panginoong Hesus, kung hiwalay yung holy sa most holy sa pamamagitan ng kortina, napakapal na kortina niya. Nung mamatay po ang ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo, nahati yung kortina. Ang pagkahati ng kortina mula sa itaas, papunta sa baba. Kung gawa ng tao, ang paghahati, saan magsisimula? Sa baba, pataas. Subalit dahil ang Diyos ang may gawa, mula taas hanggang baba,
nahatian ko. Ibig sabihin, meron na tayong access sa trono ng biyaya ng Panginoon. Amen po ba? Kaya tayo'y nakakalapit sa trono ng biyaya ng Panginoon. Ano yung 1 John 1:9? Ano po sabi? Ano gagawin sa ating mga kasalanan? Hihingi tayo ng kapatawaran dahil siya'y tapat na maglilinis ng ating mga kasalanan. Amen? Ibig sabihin, tinatamasa natin to dahil sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Minsan, sino rito yung nahihiya? Sa papa niya o sa mama niya? Meron po ba? Di ba wala? No? Ganon din po sa ating Diyos Ama. Meron tayo kumbaga sa may gumawa na para sa atin para maging accessible, no? Para matamasa natin yung trono ng biyaya upang makamtan natin ang habag at pagpapala na tutulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. Ako, sa totoo lang, no? Mahirap ako sa yung sa ugali ko. Nahihiya ako. Tapos may naririnig ako, siya hingi ng hingi. Tapos nagkakaroon siya. Sabi ko, buti pa siya. Nakakahingi siya. Ibig sabihin na ipagpe-pray niya yung pangangailangan niya. Sa pag-uugali ko, nahihiya akong humingi. Naranasan niyo yon? Yung parang abuso na yata ako. Tama ba? Parang ang dami kong hinihingi sa Diyos. Tama ba? Ganun ba? Naranasan niyo ba yon? Yung hingi kayo ng hingi. Sabi tinatamasa. Kaya lang, marapat lang na tama yung ating inilalapit sa Panginoon. Amen po ba? Huwag pong pag sinabi ng inibinigay ng Panginoon na no, nagtatampo ka na. Di ba? Bakit parang ang tagal-tagal na, di pa binibigay ng Panginoon? Sabi ko nga sa life group, humingi ng kotse, wala namang garahe. Humingi ng kotse, hindi mo marunong mag-drive. Di po ba? Parang hindi akma yung prayer. Gusto niya magkakotse, pero may problema. Amen po ba? No? Kaya sabi rito, yung team na song sa umaga, sa prayer watch ay, ano pong awit yung akma? Lamentation 3:22-23. Yan. Sinabi ko na po. Ito yung akmang kanta sa umaga. Panaghoy sa Tagalog. Ate Pauline. Ano po sabi dyan? Pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw. Ano yung nagmamaliw? Naintindihan ulit? Yung Tagalog? Hindi natatapos? Hindi kumukupas? Tama po ba? Kahabagan mo'y walang kapantay. 3:23. Ito ay laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y napaka-dakila. Sabi rito, ito'y laging sariwa bawat umaga. Ibig sabihin, pagbulat na ating mga mata, may nakahanda ng, biyaya. Amen po ba? Araw-araw yan Kasi sabi, ito'y laging sariwa bawat umaga. No? Ibig sabihin, makakalapit tayo sa Diyos. Kasi yung biyaya niya tuwing umaga,
bago na naman. Lalapit ako ulit bukas, pwede. Kung ididilat ng Panginoon yung paningin natin ulit, yung mata natin so, sa susunod na araw, pwede akong humiling ulit sa Diyos. Sariwa na naman yung kanyang biyaya, bago na naman. Amen po ba? Kaya wag po tayong mapigilan, wag po tayong huminto sa pagdulog o paghingi sa ating Diyos dahil ito ang pangako niya sa kanyang salita. Kaya minsan sasabihin natin, bakit naman siya? Parang lagi siyang pinagpapala ng Panginoon. Ba't ako hindi? Anong sabi ng salita ng Diyos? Kasi hindi ka pa humihingi. At minsan paghingi mo, mali pa. Nasa Bible po yan. No? Humihingi ka nga, tapos mali pa, paano mo makakamit yung iyong hinihiling? Kaya, yung paghahanda ng Diyos, unang-una, pinawalang sala, may kapayapaan, meron tayong karapatan, no? Malayang karapatan na lumapit sa trono ng kanyang biyaya. Pang-apat, sa verse 2, nasabi ko po. Verse 2. Doon sa Roma. Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo, At tayo'y nagagalak dahil sa pag-asang tayo'y mga kabahagi sa kanyang kaluwalhatian. Yan yung future promise sa atin ng Panginoon. Makakabahagi, tayo'y nagagalak dahil sa pag-asang tayo'y makakabahagi sa kanyang kaluwalhatian. Huwag po tayong malungkot. No? Marami pa pong tayong mararanasan, nakakapagdulot ng kalungkutan, pero ito yung in the future, kung hindi tayo mag-give up, tayo ay nagagalak dahil sa pag-asang tayo'y makakabahagi sa kanyang kaluwalhatian. Pag sinabing sa Tagalog, rejoice Pag tinranslate daw po yung joy shout. Celebrate. No? Ibig sabihin yung feeling of joy talaga yung mararamdaman kapag dumating na yung panahon, no, na makikita natin ang Panginoon ng mukhaan. Pero sa ating pong mga mananampalataya, minsan nakakaranas tayo ng kapaguran, wala na bang katapusan, pero may pangako ang Diyos sa bawat isa sa atin kundi tayo mag-give up. Mateo 25:21. Marami tayong nararanasan, mga pagsubok, no? Sabi ko nga po sa inyo, ito yung mga inihahanda na ng Panginoon Ito yung mga lingkod ng Diyos na hindi humihinto. No? Binigyan siya ng talento, pinagyaman niya. Nung dumating ang Panginoon, naibigay niya yung talento na pinayaman. Tama? Pinagsumikapan niya. Kumusta na po yung mga talento natin? Yung isa, anong nang ginawa? Binaon. No? Ito, anong pong sabi ng Panginoon sa kanya? Magaling, tapat at mabuting lingkod. Halika, makihati ka sa aking kagalakan. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya gagawin kitang tagapamahala ng malaking halaga. Yung halaga na yan sa monetary, no? Pero ang word na ginamit, talento. No? Ano bang talent yung binigay sa atin ng Panginoon? Nakabaon po ba? Dapat i-enhance, ibigay sa Panginoon. Para pagdating ng Panginoon, pagbalik, anong sasabihin sa atin? Magaling, tapat at mabuting lingkod. Yan yung pinakamatamis daw na sasabihin sa atin ng Panginoon pagdating ng panahon. Kaya sabi, kapag hindi tayo
nagsawa o nag-give up sa paglilingkod, meron tayong magiging kabahagi sa kaluwalhatian pagdating ng araw. Sabi nga, tayo'y makakabahagi sa kanyang kaluwalhatian. Kaya sabi diyan, magaling, tapat at mabuting lingkod. Halika, makihati ka sa aking kagalakan. Gusto niyo po bang marinig yon? Aba, ayaw? Amen. Pag naging tapat tayo at mabuting lingkod, yan po ang sasabihin sa atin ng Panginoon. Sabi, pinagpala ang mga aliping, inaabutan, nagbabantay pagdating ng kanilang Panginoon. Wala naman pong sinabi kung kailan darating ang Panginoon. Amen? No? Pwedeng sa umaga, tanghali, sa hapon, sa gabi, sa oras na hindi natin inaasahan. Pero tandaan ninyo, sa kanyang pagdating, magbibisya at pauupuin sila, ipaghahanda sila ng pagkain at pagsisilbihan. Sino gagawa noon? Ang Panginoon. No? Tandaan ninyo, magbibisya at pauupuin sila. Ibig sabihin, may nakahandang pagsalubong ang ating Panginoon pagdating po ng panahon. Kung ano ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang, kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Ibig sabihin, kung yung faith natin hanggang dito lang sa earth, walang kapupuntahan, para kepa. Di ba? Ano mas Tagalog yung para kepa? Para ano pa? Tama ba? Para sa ano pa? Amen? Kung dito lang, di wag na. Ano pang saysay? Hindi eh. Merong na inihahanda ang Diyos sa bawat isa sa atin pagdating ng panahon. Kung hindi tayo give up o magsasawa sa paglilingkod sa Kanya. Naiinip na ba kayo? Nagsasawa na po ba? Give up na po ba? Hindi. May naghihintay, no? Para sa atin. At wag po tayong titigil. Panglima. Ito na tayo sa topic natin. Sa verse 3. In progression to, dikit-dikit. Pinag-aaralan natin, ang team natin ay patience. Ano po ang sabi dyan? Sige po, pakibasa. Hindi lamang iyan. Okay. Etong ano yung, hindi lamang yan. Ano sabi sa McDo? Sa si Princess. Pag may dagdag Princess, ano sasabihin? Hindi lamang yan. Jollibee, ano sinasabi? Mga freebies. No? Kaya sabi ko, nung ano yan, yung word na yan, yung apat, inihanda tayo ng Panginoon doon sa apat. Amen? Di po ba? Tapos ito yung panlima. Ang sabi ng salita ng Diyos, hindi lamang yan. May dagdag pa. O, di ba yun ang gusto natin, yung may dagdag? Tama po ba? Buy one, take one, cup coffee. No? Hindi na makatulog, buy one, take one pa rin ang binibili. Gusto natin yung may dagdag add-ons. Tama ba, Princess? Add-ons. Yan. Yung mga add-ons. Yan. Yung word, ito yung ginamit. Hindi lamang yan. Sa English, sabi, not only so. Ibig sabihin, ito yung mga idaragdag. Ano yung nabasa natin? Ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis. Dagdag pala yan. Previous pala yan. Ha? Dahil alam nating ito'y nagbubunga ng pagtsatsaga. Ayaw natin yan eh.
Sino may gusto rito ng lagi may pagsubok? Hindi po ba? No, pagdating sa pagsubok, ayaw natin yan. Gusto natin ay yahay. Di po ba? Yung komportable. Yan. Hindi, nakalagay not only so. Hindi lamang yan. No? Sabi ni Apostol Pablo, ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis. Add-on yan sa atin. Bakit? Kasi yan yun. Nagbubunga ng pagtsatsaga. Ibig sabihin, bahagi na ng buhay natin ang mga bagay na ito dahil mayroong layunin, may purpose. Tama? Huwag nating tanggihan. Pag dumarating sa atin, hindi naman sinabing tumalon tayo. Sabi, ikinagagalak. Bakit? Merong layunin. Bakit tayo nagagalak? May layunin, may ibubunga para sa atin. Amen? No? Ikinagagalak yung mga kahirapang ating tinitiis. Sabi nga sa James 1:2, ito pa mas matindi. Mga kapatid, maggalak kayo. Count it all joy. Kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Oh, paramihan. Nabilang niyo po, na po ba yung mga pagsubok ninyo? Sino kaya pinakamarami sa atin? Yung pinakamarami, yun ang, yun ang panalo. Di po ba? Hindi naman po. Sinabi lang magalak kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Bakit? Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng pagsubok. Huwag tayong susuko. Amen? Hindi as in yung ikagagalak yung mga pagsubok, hindi. Kundi sa mga pagsubok na yon, kasama natin ang Diyos. Ano yung taon na nung kasama? Di ba masaya? Ang tiyempo nung kasama natin ang Diyos. Hindi naman, kasama natin ang Diyos. Hindi naman malungkot. Tama? Masaya. Kasama natin ang Diyos. Di ako, ano yung kasunod? Matatakot. Di ako malulungkot. Kasama natin dyan. Ano, yung dumaan man sa, hindi ko masyado sa, yung una, sa tubig. O, sa apoy, sa tubig. Diba? Basta't kasama natin ang Diyos. Amen? Yun eh. Kasama natin ang Diyos kahit na ano ang mangyari sa ating buhay. Hindi po ako, sa edad kong to, hindi po ako exempted. Napakarami. Minsan nga sinasabi ko, Lord, ano pa ba yung pagsubok na hindi dumarating sa buhay ko? Wala akong ginagawa, pero humarap ako ng ilang beses sa judge, sa hukuman. Wala akong ginagawang masama. Talagang doon ako nakalinya na humarap ako sa judge, no? Ilang beses akong iniabla, 6 times. At sa biyaya po ng Diyos, eto po, sa harap ninyo, hindi ako nakulong. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Yung feeling na natatakot ka, pero dahil sa kilala mo ang Diyos. Amen po ba? Yun yung nagbibigay lakas eh. Yun yung ating kalakasan. Sabi ko nga sa inyo, inihanda na yung sa 4 na bunga ng pagtanggap natin sa Diyos. Inihanda na ng Panginoon bago dumating to ikalima na to, yung paghihirap. Amen? Bakit malakas ang loob natin na harapin itong mga pagsubok? Inihanda na ng Diyos. Mula nang tanggapin natin siya. Amen? Hindi yun hindi yun matatabunan. Hindi matatabunan yung mga inihanda ng Diyos sa atin. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas. O hanggang wakas daw po. Upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Maging perfect daw tayo. No? Sa pagdating ng Panginoon.
Anong ehemplo natin dito? Ginto. Amen po ba? Saan po pinadadaan ng ginto at pilak? Sa apoy. Ang pinaka-test po noon, na puro yung ginto, yung 24 carats, kapag nakita na yung muka. Yun daw po. E di pag nakita na ng Panginoon yung kanyang mukha sa atin, e di 24 carats na ginto na tayo. Amen po ba? Amen. Amen. Palakpan po natin ang Panginoon. Kaya ginto tayo. Mahal po ang ginto, no? Ginto tayo sa Panginoon. Sabi nga, ano man yung pagdaanan natin, sabi nga sa Psalms 23, no? Yet do I walk to the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Dahil kasama kita. Shadow of death, shadow of death. Kaya para sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maiyahambing sa kaluwalhatiang ipapayag sa atin balang araw. Susuko po ba tayo? Hindi. May nakahandang reward ang Panginoon sa bawat, sabi nga, magiging tapat hanggang wakas. Progression. Ano sabi natin kanina? Ang mga pagsubok na ito ay magbubunga ng pagtsatsaga sa verse 3. Verse 4. Verse 4 na tayo. Malapit na po tayo matapos. At ang pagtsatsaga ay magbubunga ng katatagan. Dito katatagan, no? Hindi ko alam kung anong version yan. MBB. Ang dami po kasing version. Pag sa English, character. Proof. May nabasa akong proof. No? Experience. Yung character, sabi doon, yun daw, patience will produce character. Ito yung kinuha kong version eh. Sabi rito, at ang pagtsatsaga ay magbubunga ng mabuting pagkatao. O di ibig sabihin, pag nagtsatsaga tayo, may bunga. Magiging mabuti tayong tao. Character, makakaroon tayo ng good character sa harapan ng Panginoon. Bakit? Yung proof. Kasi yung mga pagsubok, pag dumating sa buhay natin, yun yung nagpapakilala kung ano yung kahinaan natin at anong kalakasan. Amen po ba? Tama? Pinapakita nun yung saan tayo mahina, saan tayo malakas, no? Sabi nga proof to nagpapatunay. Doon sa isang version, experience. Ibig sabihin noon, yung character, proof, experience, yun yung nakalagay doon na meaning. Di po ba great teacher daw ay yung mga karanasan? Amen? Kapag yung karanasan natin napagtatagumpayan, yung susunod na karanasan o pagsubok, parang madali na. Tama ba? Ay, napagtagumpayan ko na itong pagsubok eh. Alam ko, kasama ko na naman ng Diyos, makakaya ko na naman to. Amen? Kumbaga sa na-confess natin na heto na yung pagsubok at alam kong kasama ko ang Diyos at mapagtatagumpayan ko ang mga bagay na. Kasi wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. Paulit-ulit lang po ang pagsubok. Iba't ibang klase nga lang. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahintulot na kayo subukin na higit sa inyong makakaya, sa halip pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito. At ng paraan. Hindi lang lakas paraan, way, upang makatapos o makaraos o malagpasan ito. Di po ba napakabuti ng Panginoon? No? Dumarating yung pagsubok, pero siya pa rin yung nagbibigay ng lakas, ng paraan. Ang dapat lang natin talagang gawin ay lumapit sa trono ng kanyang biyaya. No?
Itong pagtitiis nito para sa akin, itong bunga eh. Pag sinabing bunga, matagal po ba o madali? Pag tanim mo, may bunga? Agad? Opo, it takes time. May time, no? Kaya itong pagtitiis na to, kailangan may element ng effort, may element ng time, may element din ng energy, ng lakas. Kaya sabi ko, sa lahat ng bunga ng banal na espiritu, ito yung may bigat. Tama po ba? Yung holiness, yung goodness, yung kindness, parang napakadali. Tama po ba? Yung nakikita mo yung kabutihan ng Panginoon, nakikita mo yung kagandaang loob ng Panginoon. Pero pagdating sa pagtitiis, kasama lahat. Amen? Kasama lahat. Kasama yung body, kasama yung soul, kasama yung spirit. Dahil ang pagtitiis ay pakikipagrelasyon. Relasyon mo sa kapwa mo, relasyon mo sa Diyos, paano tayo nakikipagtiisan sa Diyos, sa kapwa, paano tayo sa sarili natin, paano pakikitungo. Sabi ko nga napakabigat ng pagtitiis, pero napakasarap kapag naunawaan natin. Dahil sa pananampalataya, ang ehemplo ko, kaya ako nagtanong ng mga ehemplo doon sa una eh. Hindi naman po ang gagamitin ko ay si Moses. No? Si Moses, kinuha siya ng napulot siya ng prinsesa. Tama po ba? Yung 17 na lang. Dahil nga po tinapon yung mga anak po ng Hebreo dahil pinag-usig. Ang nangyari, ibinigay siya, pinaalagaan sa kanyang ina. Tama? Nanay din yung pinagbigyan eh. No? Kaya ibig sabihin, dual personality. Nung, nung sa awit, sabi ko nga, bakit si Moses, sabi niya, utal-utal siya. Pero nung makikita po natin doon sa Psalms, no? Learned siya, 40 years. Iniwanan niya yung pagiging, yung anak ng prinsesa o ampo. Ibig sabihin yung anak na o impon, 40 years old. Tapos ginamit pa rin siya ng Panginoon sa Israel, bayan ng Israel, for 40 years. Gaanong pagtitiis, no? Ang naranasan ni Moses. Acts 7 po pala. At sa buhay po natin, sabi nga yung pagtitiis yung may time yung waiting for the right time. Hanggang kailan tayo tuturuan ng Diyos sa pagtitiis. Minsan, ayoko namang maging mali. Pati naman ako nakukuha sa ganito. Umulan lang ng konti, hindi na ako aatin. Di po ba may mga dahilan tayong ganoon? Pag wala tayong, ibig sabihin, pwede naman tayong magsakripisyo. Minsan, nagiging dahilan, gumagawa tayo ng dahilan para tayo ay makaligtas o hindi kasi nga, natatamad tayo. Ay, umuulan, sa isang linggo na ako aatin. Ay, baha, isang linggo na ako maatin. Wala akong pamasahe, sa isang linggo na ako aatin. Wala akong pangbigay, wala akong pang-offering, sa isang linggo na ako darating. Ay, sorry po, sa isang linggo na ako aatin. Marami tayong dahilan. Paano pa yung word na pagtitiis pagdating ng Panginoon? No? Sabi nga kung hindi po natin, sabi nga may mga bagay, paano tayo tinitingnan ng Panginoon? No?
sa mga oras na hindi tayo nagbabantay. Ano po bang dapat nating, sabi nga doon sa, kumukuha ng Nak, may tanim na pakwan doon, no? Diyan ka lang. Tingin ka sa kaliwa, tingin ka sa kanan, tingin ka sa unahan, tingin ka sa likuran. Ano sabi ng anak? Tay, sa itaas po, hindi ako titingin. Sino nakatingin? No? Ibig sabihin, lahat tayo ay hayag sa paningin ng Diyos. At yung puso natin, nakikita po ng Diyos. Tayo, sabi ko, tayo. Tayo, walang exempted. Lahat tayo po ay nagkukulang sa harapan ng Panginoon. Sabi nga, pagtitiis. No? Masumpungan po ba tayo ng Panginoon? Pagdating ng panahon na sabihan tayo na magaling, mabuti at tapat na lingkod. Ibig sabihin humingi tayo ng humingi tayo ng patawad. Alam naman natin patatawarin tayo ng Panginoon, pero pag sumikapan po natin, no? Sabi ko nga sa inyo, mabigat tong na to, pagtitiis. Itong bunga na to, mabigat. No? Hindi basta-basta. At kailangan masumpungan ng bawat isa sa atin na tayo ay mayroong pagtitiis dahil ito po ay, sabi nga, magtiis hanggang wakas ay nasa Kanya ang tagumpay. Amen po ba? Marami kinakailangan. At ano po ang susunod? Sabi sa kanya, progression, ang paghihirap, pagtsatsaga, ang pagtsatsaga ay karakter o pagiging mabuting tao. At kapag ikaw ay naging mabuting tao, ang susunod ang bunga ay pag-asa. Bakit? Kasi haharap tayo sa Panginoon. Amen? Haharap tayo sa Panginoon pagdating ng panahon. Yung pag-asa na yun yung sustainable subject. No? Yun yung magtatawid sa atin, yung pag-asa na kahit ano ang mangyari, huwag po nating wawalaing bahala ang pag-asa dahil ito po ay pangako ng Panginoon. Sabi nga rito, ito ang nagtuturo sa atin na talikuran, ang makamundong pamumuhay, at damdaming makasalanan at mamuhay tayo sa daigdig neto ng may pagpipigil sa sarili, matuwid at karapat-dapat sa Diyos. Habang hinihintay natin ang pinagpalang araw na ating inaasahan. Ito ang araw na mahayag ang kalalatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. At kahulilihan, yung pag-asa, sabi hindi tayo bibiguin ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. Napakahalaga po ng banal na Espiritu sa ating kapanahunan. Amen po? Amen po ba? Amen. Ito yung ipinalit ng Panginoong Hesus para mag-minister sa bawat isa sa atin. Kaya lang hindi po natin kiniklaim o ibig sabihin ninanasa, no? Na tayo ay tulungan ng banal na Espiritu. Sabi rito, pinagkalooban ng pinangakong Espiritu Santo bilang tatak. May tatak tayo. Ang tatak po natin ay ang banal na Espiritu. Pag tayo nangangailangan, pray po tayo. Direction, guidance, no? Pagtuturo. Ang banal na kasulatan po ay hindi po natin mauunawaan sa sarili lang nating karunungan. Amen po ba? Dahil po yan, sabi nga ay naisulat dahil sa udyok ng banal na Espiritu. Kaya kailangan po natin ang banal na Espiritu sa ating buhay. Bakit?
ang Espiritu ang katibayan. Meron tayong katibayan na makakamit natin ng lubos ang lahat ng pangako ng Diyos sa atin. At sa gayon ay pupurihin ang kanyang kalwalatian, ang kalwalatian na ating Panginoon Hesus. Tayo po'y magsitayo. Marami po tayong pinagdadaanan, subalit tapat ang Diyos. Amen? Tayo yung hindi tapat, pero ang Diyos tapat pa rin siya kahit tayo hindi tapat. No? Magpapatuloy po ba tayo? Ayaw niyo sumagot. Magpapatuloy po ba tayo? Amen. Magpatuloy po tayo sa Panginoon. Hindi po ako, ito lang po ay salita ng Diyos. Sa Panginoon po tayo mangangakong magpatuloy. Napakarami pong biyaya ng Panginoon sa buhay natin. At sa panahon po ngayon, kung hindi po tayo, wag na po tayo yung forgive me for the word, no? Yung church hoppers. Alam niyo po ba yung church hoppers? Yung patalon-talon ng church. Pag hindi nagustuhan yung church na to, pupunta sa ibang church. Pag hindi nagustuhan yung church na yun, pupunta sa ibang church. Sino may problema? Yung church? Hindi. Isa lang ang Panginoong Hesus na ating pinaglilingkuran. Huwag tayong bunot ng ugat. Sino yung marunong magtanim? Huwag tayong bunot ng ating ugat. Kung saan tayo itinanim ng Panginoon, stay. Palalimin natin yung ugat natin kung saan tayo itinanim ng Panginoon. Wala pong perfectong church. Ang perfecto lang ay ating Diyos, ang ating Panginoong Hesus. Amen? Kung saan tayo tinanim ng Panginoon, kahit anong pagsubok, kahit na anong problema, kahit anong suliranin, palagi nating palalimin ang ating ugat ng pananampalataya sa Panginoon. Amen? Malapit na po ba yung mga signs of time? Malapit na po ba dumating ang Panginoon? Ano sagot nyo? Amen. Sabi nga kapag nakikita nyo na ang mga tanda, itaas nyo ang inyong mga mata. Wala nang panahon para tumalikod. Wala nang panahon para huminto sa paglilingkod. Tuloy-tuloy lang. Sabi nga ni Pedro, Panginoon, saan kami pupunta? Nasa iyong salita ng buhay. Saan pa kami pupunta? Saan pa kami paparoon? Saan pa kami kukuha ng lakas? Saan pa kami kukuha ng pag-asa? Nawa sa hapong ito. Makita ng Panginoon yung ating mga puso. Amen? Awitin natin yung a pure heart. Iharap natin sa Panginoon yung ating mga puso. Ako, nagsasalita po ko, hindi ako lalaki perfecto. Hindi po. Marami akong pagkukulang sa Diyos. Marami akong nagagawang mali. Pero gusto kong magpatuloy sa Panginoon. Amen po ba? Lahat po tayo. Magpatuloy po tayo sa Panginoon. Iharap natin yung puso natin sa Panginoon. A pure heart. Pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. A pure heart, that's what I long for. A heart
so that may not come in. a heart that's undivided, the one who will pray, a heart that feels compassion, that pleases you, my Lord, sweet aroma of worship that rises to your throne. Pusong dalisay. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikain, O Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikain, O Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat Na sa'yo'y nagmamahal, isang puso sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong ipinibig mo na ika'y parangalan, at ako'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitip mo na ika'y parangalan, at ako'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitip mo na ika'y parangalan, at ako'y pagpupuri sa'yo lamang, Minsan pa po, awitin natin isang pusong tapat. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. isang puso sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitip mo na ika'y parangalan, at ako'y pagpupuri sa'yo lamang. Minsan pa po, isang pusong tapat. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitipon na ika'y parangalan, at ako'y
Manalangin po tayo ng isang pagtatalaga. Dakilang Ama, sumunod po kayo. Dakilang Ama, Dakilang Ama, sa mga oras na ito, sa mga oras na ito, patuloy kitang kinakilala, patuloy po kitang kinikilala. Diyos na makapangyarihan Diyos na makapangyarihan at nagmamahal. at nagmamahal. Itinatalaga namin, Tinatalaga namin, Panginoong Yesus, Panginoong Isus, ang aming mga buhay ang aming po mga buhay sa iyo sa iyo lamang. lamang. Tunay, pinapahayag Pinapahayag ng aming mga labi ng mga labi na kami magpapatuloy na kami po'y hanggang magpapatuloy wakas, hanggang wakas, hanggang makita ka namin hanggang makita ka namin ng mukha. ng mukhaan. Patawarin mo kami Patawarin mo kami sa lahat ng aming mga pagkukulang sa iyo. Sa lahat ng pagkukulang namin sa Alam iyo. namin dakilang Diyos Alam namin Ikaw ay dakilang tapat Diyos. Ikaw ay at tapat banal at banal na magpapatawad na ng magpapatawad lahat sa, ng aming kasalanan. sa lahat ng aming mga kasalanan. Salamat dakilang Diyos. Salamat po sa dakilang Diyos. Tulungan mo kami Tulungan mo kami sa araw-araw sa araw na magawa namin na magawa po ay iyong namin kalooban kaloob sa aming mga buhay. sa amin. Ito po ang aming hiling at dalangin ito po aming sa matamis sa pangalan ng Panginoong Jesus. pangalan ni Jesus. Rin po, Panginoon. Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon with our declaration, through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Maaari mo tayong tumalakpak. This is our declaration. Only you alone. We can do anything, Lord. Not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. Yes, Lord. I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Thine arms are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Isa pa po idineklara natin, I'm not gonna live by what I see. Hindi po kami natitinag, Panginoon, na magtiwala sa'yo. Deep down I know that you're here with me. Oh, I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible to you. Thine arms are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible through you. I can do anything. Get louder to the Lord. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living. Minsan pa po, kakantayin po natin na may pananampalataya sa Panginoon. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me
strength. Nothing is impossible to you. Blinders are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Isa pa po. I believe, I believe. Pwede po natin yan. I believe, Taas ang I ating kamay. believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe. Isa pa po. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. Yes, Lord, we believe. I believe, I believe. Only you by your grace. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible to you. Thine eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Sige po, maaari na po tayong makaupo sa ating upuan. Praise God. Praise God. Ayun po, tayo po ay dadako sa gawain ng tithes and offering. No? Alam niyo po ang tithes and offering. Most of us alam ito. But for a brief or for a very short na explanation, ang offering po, ito yung pinakamadaling i-explain eh. Or ito yung medyo hindi technical na bagay po sa dalawang ito. Tithes and offering. Yung una po yung offering muna. Yung offering is something na gusto mong ibigay sa Lord. Any amount or whatever it is na gusto mong i-offer sa Lord. Kung ano yung nilalaman ng puso mo, kung ano yung bahagi na meron ka ngayon na gusto mo, na you truly desire to give it to God. Yung tithes naman po, ito yung medyo technical. Dahil sa Bible po, ang meaning po talaga ng tithes is the 10th part o 10%. No? Gaya po na ginawa ni Abraham, ginawa ng ibang man of God sa Bible. They gave the 10% of their wealth back to God. Ito po ay, kung meron po kayong blue envelope, nakalagay po dyan, contract of blessing. No? Isipin, pag contract, sa contract po kasi is, at least, merong two party, di ba? Kung pumipirma po kayo ng kontrata, di ba, merong mga party po yun eh. May first party, may second party, na pagka ginawa nitong sa contract po na iyon, gagawin ng first party yung part niya, at gagawin naman ng second part ng party yung part niya. So, sa atin po, God's contract of blessing, tayo po ay nakikipag-contract sa Lord. Tayo po yung second party. Ang first party po ang Diyos, tayo po ang second party. Ibig sabihin po, pagka ginawa po natin itong bagay na ito, pagka ibinalik po natin na may katapatan, ng may pananampalataya, yung ating 10%, gagawin po ng Lord yung part niya. That's the part of our contract with God. And basahin po natin yung Malachi chapter 3 verse 10. Kasi may interesting part po dito eh. And related po ito sa breakthrough patience that sustains. Bring the whole tithe into the storehouse. Subukan ninyo ako.
Ano pa? Bring the whole tithe into the storehouse. Sige, okay na yan. Pero ngayon, hinahamon ko kayo na subukan ninyo ako, ang Panginoong makapangyarihan. Take note po, nakalagay dyan. Actually, hindi ko lang napansin. Na caps lock o naka-uppercase lahat yung Panginoong and makapangyarihan. It is very important na sinabi ng Lord na siya yung Panginoon na makapangyarihan. Isip, diba? If you can imagine, hinahamon ko kayo na subukan ninyo ako. Kaya niyo po bang, sino po ba yung pinakamalakas na boksingero ngayon? Nakilala po ninyo? Mayweather, Manny Pacquiao, di ba? Ang Lord po, sinabi niya, subukin natin siya. Hamunin natin ang Panginoon. Siya ngayon makapangyarihan. How can we, na simpleng tao lang, ordinaryong tao lang, hahamunin natin ang Lord? But hindi to suntukan or whatever na duel. But dalhin ninyo ng buo ang inyong mga ikapu o ikasampung bahagi or tithes sa bodega ng templo upang may pagkain sa aking templo. Kapag ginawa ninyo ito, padadalhan ko kayo ng ulan at ibubuhos ko ang sobra-sobrang pagpapala. No? Ito po yung contract ng Lord. Pagka ibinigay natin, ibinalik natin yung ikasampung bahagi sa bodega ng templo upang yung may pagkain ang sa aking templo. But in this modern time natin po ngayon, hindi lang po ito basta pagkain, but the food there, para doon sa resources ng church. Diba? I don't know kung aware po kayo, magkano po yung bill nyo sa kuryente. Sa amin po kasi sobrang laki Diba? Biglang tumaas. Diba? And tayo po, gumagamit po tayo ng aircon, ng ilaw, ng mga instruments, hindi po libre. So, yung ating pong tithes, again, very technical po ito, very complex po minsan i-explain ang tithes. But we want you to know kung paano ba, saan ba napupunta yung tithes, no? Na we are transparent na hindi ito napupunta kung sa bulsa ng kung sino man. But ito po ay nagagamit para sa ikalalago ng ministeryo ng Panginoon. Lahat po ng ating kaloob sa Panginoon, sa gawain ng Panginoon, iyan po ay nagagamit para maluwalhati siya, maparangalan siya dito po sa ating simbahan. Minsan po, ang sabi po kasi dyan, pag nag-tithes tayo, patadalhan tayo ng ulan. Hindi po yung literal na ulan na tulad. But yung time po kasi na iyan, I believe, nasa panahon sila ng ng famine po ba? Or something na na meron silang kinakaharap ang bansang Israel po ng time na yan. But ang promise po ng Lord, pag nag-tithes tayo, i-bless tayo ng Lord. But sometimes, dumarating po tayo sa punto na tithes tayo ng tithes, pero wala nangyayari. Walang, di ba? Ang tagal ko na nag-tithes, pero di naman ako binabless ng Lord. Kasi nga, minsan, sometimes kasi, yung perspective natin o yung focus natin nakatuon lang sa isang side, sa isang aspect ng ating buhay. Diba? Minsan, kasi pag inisip natin, ang tithes is more on financial lang. Panalalapi lang po. But, so pagka ganun, pagka nag-tithes tayo through our finances, ang default na expectation natin, blessing through monetary. But ang Lord, hindi na siya limitado sa financial. Hindi na siya limitado sa karangyaan. But ang Lord, He can bless us sa lahat ng aspect ng ating buhay. Sa pamilya po natin, sa career po natin, sa education po natin. So,
yung pagpapala ng Lord distributed doon sa mga bagay na importante sa ating buhay. So sometimes, baka nawawalan na tayo ng pag-asa, parang tinatamad na tayo mag-tithes kasi wala namang blessing na dumarating. But sometimes you had to sit down and see how God bless us. No? Kung paano tayo may nagpapala, kung paano tinatawid ng Panginoon yung ating pang-araw-araw na buhay. Diba? So, ayun po, breakthrough patience that sustains, sometimes we have to wait or we have to endure na yung mga minsan parang delay ang blessing, parang delay. Regular naman tayo, faithful naman tayo sa pagtitithes, faithful naman tayo sa ating katapatan, sa ating pagkakaloob. But parang delayed, but parang sometimes parang ang tagal ng blessing ng Lord, ang tagal ng response ng Lord, ang tagal bumuhos ng sobra-sobrang pagpapala. But we have to be patient, we have to wait dahil ang Lord, pag sinabi niya na ibubuhos niya ang pagpapala, you have to expect na ibubuhos ng Panginoon yung masaganang pagpapala na di sukat, na walang sukat kalagyan. Alam mo po to pray. Panginoon, maraming salamat po for this opportunity to prove our faithfulness, our faith, our hope, Panginoon, our love, our obedience to you. Sa tithes and offering ko na ito, Panginoon, hayaan mo na ipakita namin na kami magalak, na may kagalakan sa aming puso, na may pag-ibig kami sa pagbibigay, Panginoon. Hindi kami napipilitan. Hindi kami, Panginoon, na Lord, na ginagawa ito for the sake of compliance, Panginoon, sa gawain ng pagkakaloob. But Lord, we are doing it because we want to give back to you, because we want to honor you, we want to obey you, Panginoon. Lord, I don't know yung situation ng bawat isa po sa amin. Siguro yung iba sa amin, Lord, kinakapos sa budget every day. Yung iba po sa amin, Panginoon, ay may mga kailangang bayaran. Be it, Lord, electrical bill, Lord, water bill, bill sa kuryente, bill sa tubig, bill sa internet, sa tuition, Panginoon. Marahil yung iba, Panginoon, ay may pinagkakautangan. I don't know their situation, Panginoon. Ang alam ko lang, Panginoon, Ikaw ay tapat, Ikaw ay mabuti. Hindi mo sinisira ang iyong mga pangako na pag sinabi mo, Panginoon, ay hindi mo pababayaan, hindi mo kalilimutan. You will never forsake, you will never leave your people. Lord, we know our faith that you will always with us, that you will sustain all the days of our lives, that you will provide all our needs, Panginoon. Lord, I pray for these people. Pagpalain mo sila. Huwag mong pagkulangin sa kanilang pagkain, sa kanilang inumin. And most especially, Lord, ngayon sa panahon na ito, Lord, huwag mong hayaan na masira yung mga tahanan ng mga bawat isa po sa amin. Huwag masira, huwag bahain, Lord. Maging komportable kami, Panginoon, higit lalo sa panahon ngayon na may bagyo. Ikaw yung, Panginoon, yung mag-provide ng mga pangangailangan namin. Lord, huwag mong hayaan na kapusin ang iyong mga anak. As we declare that Jesus is Lord over our finances, Jesus is Lord over our careers, over our education. We declare that Jesus is Lord over our real estates. We declare that Jesus is Lord over our businesses. We declare that Jesus is Lord over our households. We declare that Jesus is Lord over our family. And we declare that Jesus is Lord over our future. Ingatan mo po, Panginoon, ang iyong mga anak. Pagpalain mo sila. Pag-umapawin mo ng pagpapala kanilang buhay mula ngayon hanggang sa pagbabalik ng aming Panginoong Jesus.
And Lord, sa iyong mga anak na maglilikom ng mga ikapo, ng mga handog na ito, patuloy mo silang ingatan, patuloy mo silang gabayan, ilayo mo sila sa anumang tukso ng kaaway at magampanan lamang nila na naayon sa iyong kalooban ang kanilang tungkulin na iniyatang mo sa kanila. Maraming salamat po. Minsan pa, Panginoon, sa iyo ang kapurihan, ang pasasalamat. Ito po ang panalangin sa pangalan ng Jesus. Amen and amen.